tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, napakaganda ng ating buhay. Pero bakit ba napakapangit ng tingin mo dito? Marahil dahil madumi ang puso mo. O marahil din dahil hindi ang banal na Espiritu ang gumagabay sa'yo. Aminin natin dahil sa ating mga pagkakasala, napupuno ang ating isip, puso at kalooban sa masamang espiritu. Naway si Jesus ang maghari sa atin para makita natin ang kabutihan at kagandahan ng ating buhay. Ay magpasalamat dahil sa gitna ng ating mga pagkukulang, hindi nagkukulang ang grasya at bendisyon ng Diyos para sa atin. Sa mga napakaraming beses na kung saan di pa rin tayo nagbago at nanatiling madumi ang ating mga puso, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para makita tayong karapat-dapat minsan pa makatanggap sa mga banal na grasya. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang pinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan. At ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyan aming makamtan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoting naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba.
Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap na ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na yaon. Hipan ninyo ang trumpeta, ibigay ang hudyat sa Sion, sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangang-hangang ginawa mo, poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Iyong hinatulan, yaong mga hentil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Itong mga hentil, nahulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanilang bitag, na umang sa akin, ang nahuli sila. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Dapat kilalaning haring walang hanggan, itong Panginoon. Kanyang itinatag, yaong kanyang trono, upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon, sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay tinampok, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamahan ay natapos. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, naggilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka nga ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ay sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kaharian, nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian?
Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas sa mga demonyo sa pamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas sa mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang tao'y malakas at nagsasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kesa sa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw naman po, Father. Kung kayo man po ay imbitahan sa isang bahay at napansin niyo po merong sapot sa kisame, may alikabok sa mga cabinet, huwag na po kayong babalik dun sa bahay na yon. Bakit? Huwag kayong babalik dun sa bahay na kung saan kayo inimbitahan, hindi dahil madumi ang tahanan. Huwag kayong babalik kasi madumi ang puso nyo. Amen? Isipin niyo po ito. Pinapasok kayo dun sa tahanan, pinagluto kayo, pinakain kayo, tinanggap kayo, in-entertain kayo, tapos paano mo sinuklian yung kabutihan na pinakita sa'yo? Chine-check mo yung kagamitan nung bahay na yon. Minamaliit mo yung pamilya na nakatira doon sa bahay. Di po ba, mga kapatid? Iwasan sana natin ang maghanap ng butas sa ibang tao. Huwag kang maghanap ng mali sa iyong kapwa na nagpapakita naman sa iyo ng kabutihang loob. Sa halip sana, hanapin mo, makita mo ang mabuti na ginagawa at pinapakita ng ibang tao. Ang malungkot na kwento, nabubuhay po tayo sa isang panahon na kung saan nakikita natin ang pagkakamali ng iba at hindi natin pinapansin ang pagtsatsaga nila. Buti pa ang dumi ng bahay na alala mo. Pero yung pagkain na niluto nila para sa'yo, hindi mo man pinasalamatan, nakalimutan mo. Bakit yung magulong kwarto ang napansin mo, pero yung nakabukas nilang puso, binaliwala mo? Kapag nagpakita sa iyo ng pagmamahal ang isang tao, huwag mo itong suklian ng panlalait at kasamaan. Amen? Please, repay kindness with kindness. Do not repay the kindness of others with evil. Yan ang pinakamasamang ugali at pwede nating gawin sa iba. Yung tinulungan ka na nga, pero naging masama ka pa sa kanila. Tandaan po natin mga kapatid, ang dumi, ang basura, kahit saan, meron yan. Pero ang pagmamahal at pag-ibig, madalang lang yan. Malimit lang yan. Ang kabutihan sana ang dapat nating palaging hanapin. Amen? Kamukha po sa ating nabasang ebanghelyo, ang Panginoong Hesukristo, siya na nga nagpalabas ng demonyo.
Si Jesus na nga ang nagpakita ng pag-ibig, pagmamahal, ng pagtulong. Pero ano pa nakita nitong mga tao? Sabi nila, siya daw ay nagpapalabas ng masamang espiritu, galing daw ang kapangyarihan niya sa demonyo. Napakabuti na nga ng pinakita ni Jesus. Pero bakit masama pa rin ang napansin ng iba? Ito ay dahil masama ang nasa puso ng mga tao. Kaya napakahalaga po ang paglilinis ng ating loob araw-araw. Amen? Ang kasabihan nga, when your heart is peaceful, your life becomes beautiful. I will repeat that. When your heart is peaceful, your life becomes beautiful. Paano mo gagawing payapa ang iyong puso para ang iyong buhay ay gumanda? Linisin mo yan. Amen? A clean heart is a peaceful heart. And a peaceful heart sees the beauty in life. Ngayong araw po, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Ang paglilinis ay hindi pwedeng minsan lang. Hindi po ba? Pwede na ba na minsan mo lang linisin yung plato? Hindi. Bawat ginagamit mo ito, kailangan linisin mo. Ilang beses po kayong naliligo sa isang linggo? Pwede na ba yung minsan lang? Mangangamoy ka. Kahit naman po sa paglilinis sa bahay, kailangan palagian. Hindi pwedeng minsan lang sa isang taon. Hindi po ba? Kasi kung iiwan mong bakante ang iyong puso, pwedeng mas marami pang dumi ang pumasok at bumalik dyan. Kaya nga po, dalawa ang paalaala sa atin ng Panginoon para maging mas malinis ang ating mga loob. First, remember there is danger in empty spaces. Sabi nga ni Jesus, kapag napalayas ang masamang espiritu at walang pumalit dito, babalik daw ito magsasama ng ibang mas malakas, mas malala, mas masamang espiritu. Mga kapatid, hindi pwedeng neutral ang ating buhay. Kung hindi mo pinupuno ang iyong puso sa Diyos, mapupuno yan ng takot, ng bisyo, at ng kasalanan. Kung nga, pag iniwan mo ang isang bakanting lote, titirhan yan ng mga informal settlers. Di po ba? Ganon din sa ating puso. Kung nga ang lupa iniwan mo, tutubo dyan. Maligaw na halaman. Ganyan din sa ating puso. Kaya kailangan po araw-araw ang ating pagdarasa. When we pray, we do not only get what we want, but prayer allows your heart to be transformed by God. Mahirap po ang iwan ng bisyo, lalong-lalo na kung walang kapalit ito. Pansin nyo yung mga adik sa paninigarilyo. Nagkakaroon po ng diabetes. Bakit? Kasi kapag inalis nila yung paninigarilyo, pinapalitan ng pagkain ng candy. Dahil puro matamis, puro candy. Ayun, hindi nga nagka-cancer, nagkaroon naman ng sakit. Tumaas ang sugar, nagkaroon ng diabetes. Kailangan meron tayong ipalit kung meron tayong aalisin sa ating buhay. At dapat nating ipalit yung mas mabuti kesa sa dati. Kung meron pong isang ugali na dapat nating palitan naman sa ating mga sarili, ito yung ugali na palagi nating sinasabing, pwede na, di po ba? We should desire and demand only the best. Dahil kapatid, kahit na ikaw ay mahirap, demand the best. Naisin mo yung pinakamaganda, pinakamabuti. Ganyan ang tukso ng demonyo. Sinasanay ka doon sa masarap, pero hindi naman yan yung pinakamabuti na pwedeng magpabusog sa iyo. Hindi magiging madumi ang ating isip at puso kung puno lang ito ng kabutihan ng presensya ng Diyos. Amen? So mag-ingat ka kapag walang laman ang iyong puso at kapag hindi mo ito pinupuno sa kabutihan at grasya ng Diyos. But second and lastly, Christ must reign in our hearts. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, siya daw ang stronger man, sa yung mas malakas, dumating para tulungan tayo laban sa mga masamang espiritu. Kung hindi maghahari sa puso natin si Jesus, iba ang maghahari dito. Kung wala ang Diyos sa iyong puso, magkakaroon ka ng pagnanais sa pera o kaya sa kapangyarihan. Kala mo, yan ang magbibigay sa iyo ng tunay na tuwa at saya. Kaya nga po sabi ni San Pablo, I can do everything with Christ who lives with me.
Opo, meron tayong mga magagawa. Pero hindi lahat. Alam natin ang ating limitasyon. Hindi po ba? Pero yan ang pangako ng ating Panginoon. Magagawa natin ang lahat sa pamagitan ng tulong ni Kristo. Kaya marami ang nabibigo dahil sa tukso. Kasi inaasa lang ang lahat sa sariling disiplina. Ano po ang sabi ng mga ibang adik? Kaya ko naman tumigil kung gugustuhin ko lang. Pero kasinungalingan po yan. Di totoo yan. Aminin natin, kahit na gusto na nating magbago, hindi natin napapagbago ang ating mga sarili. Only God, through His power, can change you. You can never change your evil heart. Opo, mahalaga ang disiplina. Pero kung wala ang grasya ng Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Magpapatuloy ang masama nating ugali. Pero kapag pinapasok mo si Jesus sa iyong buhay, sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng pakikilahok sa banal na misa, sa pamagitan ng pakikinig mo sa salita ng Diyos, si Jesus ang magiging tagapagtanggol mo. Jesus will guard your heart. Kaya mga kapatid, huwag nating hayaan na maging walang laman ang ating mga loob. Punuin natin ang ating puso sa pamagitan ng presensya ng Diyos. Hayaan natin si Jesus ang maghari sa ating buhay. Hari nawa, sa pamagitan ng pagkakaroon ng malinis na loob, makita mo ang kabutihan ng iba at maranasan mo ang buhay na ito ay tunay na maganda. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Nagtitipon kay Kristong lumulupig sa lahat ng kasamaan. Lumapit tayo sa Ama na may pananalig. Dala ang ating dinadalangin mithiin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway papanibago at mabigay ng tapat sa pagsaksi sa mga tamang pinanghahalagahan sa buhay upang makatulong na ibangon ang nalugmok na sandaigdigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tamang tapang na magsalita ng hayagan sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ng hindi hayagang iluwensya ng kasamahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, habang tinataas namin ang aming mga panalangin, pinapasalamatan ka namin sa iyong anak na lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siyang nabubuhay at naghahari magpa kailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihahabilin at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humuhubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakikinabangan sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, muli po paalaala, huwag kayong maghahanap ng butas o ng masama sa iba. Dahil kahit saan makakakita ka ng basura, ng dumi, ng pagkukulang. But it is very rare to find here on earth, in our life, goodness, kindness, and love. Sana masanapin mo, bigyan mo ng pansin at tuon yung kabutihan, pagtsatsaga, pagsasakripisyo, pagmamahal, pag-ibig na pinapakita o pinapamalas ng ibang tao. Do not repay the kindness of other people with evil. Naging mabait sila sa'yo, pagkatapos lalaitin mo pa sila. Hindi tama yan. Hindi yan kinatutuwa ng Diyos. Pero bakit ba mayroong mga taong ganyan sa ating buhay? Dahil marumi ang kanilang mga puso. Pagpasensyahan mo na sila. Because remember, only a clean heart will become a peaceful heart, and only a peaceful heart can see the beauty of life. Paano maging mas malinis ang ating mga puso? Huwag mo lang hahayaan yan na bakante, walang laman. Punuin mo yan sa presensya ng Diyos sa pamagitan ng pananalangin, pakikinig sa Kanyang salita, pagsisimba, pagtanggap sa Kanyang banal na katawan at dugo. At hari nawa, si Kristo ang maghari sa iyong puso. So once again, we consecrate our hearts to the Sacred Heart of Jesus, so that we may have clean hearts, and having clean hearts, we may have peaceful hearts sa pamagitan ng ating mga payapang puso
maranasan mo sana ang ganda ng buhay na ito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.